Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, may pagbabago na naman sa NAIA Kabayan. Pero bago kayo mag-react, actually, pabor ito sa inyo. Kung titingnan talaga natin, pabor na pabor ito sa mga traveler. Ano ba ito? Details coming up. Alam ko, kakapasok lang ng 2025, pero may mga pagbabago na naman sa NAIA. Last year, ang dami nating na-release na videos about changes at NAIA. Ngayon nga, January pa lang, may pagbabago na. Pero para sa akin, this is a good change. Yes. Parang sila na yung nag-adjust para sa inyo. Pero bago yan, kabayan, gusto ko lang linawin na hindi pa po ito implemented. Hindi pa ito pinapatupad kasi kailangan nilang i-prepare yung area para sa reshuffling na gagawin nila. Kung sa ngayon, yung process ninyo is immigration, then final security check, then pupunta sa gate ninyo para sa inyong mga flight. Sa darating na araw, ito ay magbabago. Uunahin na nila yung final security check at pinakahuli na ang immigration. Kasi kapag natataka na yung mga pasaporte ninyo, bawal na kayong lumabas. Ginagawa nila ito para mabigyang chance yung mga pasahero, lalong-lalo na kung may bawal silang nailagay sa kanilang mga carry-on bags or personal bags. Kasi ang final security check, yun na lang yung mga bagahe na chini-check. Yung personal bag at yung carry-on bag mo. Kasi yung check-in mo, naka-check-in na when you were getting your boarding passes. So, gaya ng sabi nila, gaya ng sabi ng management na binibigyang chance ang mga pasahero na magawa ng paraan yung mga item na kukumpiskahin, itatapon ba, ganyan. Gaya nung nangyari sa isang kabayan natin na naglagay siya ng canned goods sa kanyang carry-on, bawal yon. Dapat sa check-in niya. So, magagawan pa niya ng paraan yon bago yung final step niya, which is immigration. So, it's really up to the traveler kung ipapa-confiscate niya ba or may tatawagan siyang kaibigan or kapamilya na nasa airport pa, inaantay siyang makalipad, pwede niya pang maibigay yon kasi sayang din naman yung mga items na mako-confiscate. So, yan yung mga pagbabago na gagawin nila sa NAIA. At ito ang mga detalye sa mga pagbabagong gagawin nila sa NAIA. Isasagawa na ang screening checkpoint bago ang immigration process sa Ninoy Aquino International Airport ayon sa Office for Transportation Security. Ayon sa OTS, ito ay para masiguro ang proseso ng pag-check ng mga kagamitan ng mga pasahero bago sila mapahintulutang pumasok ng Bureau of Immigration. Nila mas magkakaroon rin ng kalayaan na ang mga pasahero na ipasuri ang kanilang kagamitan bago pa ito makumpiska. Dagdag pa nila suportado rin ng NAIA Infracorp o NNIC ang naturang plano. Sa ngayon ay wala pang anunsyo kung kailan ang implementasyon ng naturang pagbaliktad ng proseso ng paglilipat ng mga gamit sa mga x-ray machines. Samantala, binigyang diin ni BI spokesperson Dana Sandoval ang mangyayaring deployment. Anila kanilang susuportahan ang anumang aksyon ng airport authorities hinggil sa pagpapadali ng daloy ng mga pasahero. So ito ay implemented sa Terminal 1 at Terminal 3 sa mga international hub sa Manila. So I am not sure kung this will also be implemented in other international airports like Mactan, Cebu International Airport, or Clark. Doon sa mga kababayan natin, lalong-lalo na kung na-implement na ang pagbabagong ito, i-comment nyo naman or i-share nyo ang inyong experience kung sakaling i-reshuffle din nila yung final security check at yung immigration process ninyo. And I would really appreciate it. Pero gaya nga ng sabi ko, parang sila na yung nag-adjust para sa mga pasahero. Siguro nasasayangan or most probably they have received quite a bit of complaints about this issue. And being NAIA is now under the new management of Sir Ang, ayaw na ayaw niya yung may bad experience yung mga pasahero. Kasi nga, pangarap niyang maging world-class ang NAIA Airport. It may take time, pero that's his goal. May mga changes na actually. Ipapalabas natin yan dito. Maraming pagbabago na maganda.
hindi naman natin pwedeng pangit na lang lahat. Pero kailangan din natin kasing ipalabas yung mga flaws na kailangang mabago sa NAIA para naman total passenger experience talaga yung mararanasan ninyo sa ating airport. Pero ito na yung mga good changes na ginagawa na ng paraan this year. At sigurado yan, ngayong taon, mas madami pang pagbabago na gagawin sa ating paliparan sa Manila. And all I really wish is this is good change that passengers could benefit para naman maging smooth yung travel nila, maging hassle-free at stress-free at less complaints yung marireceive ng NAIA management. Supported din ito ng NNIC, ito yung bagong may hawak ngayon sa NAIA, under San Miguel Corporation, at ng Bureau of Immigration. They are all for it sa mga pagbabago. Gaya nga ng sabi ko, kanila nang inaayos kasi yung mga x-ray machines, ililipat, isi-set up, kasi yun na yung mauuna bago ang immigration. So, soon, sa darating na mga araw, ang immigration na ang inyong pinakahuling process kapag bumabiyahe kayo. So, ano sa tingin nyo, kabayan? Ito ba ay pabor sa inyo? Kasi para sa akin, mukhang pabor na pabor eh. Kasi guilty din ako dyan. Hindi naman tayo perfect traveler na hindi tayo magkakamali kapag nag-e-empake tayo. May mga kamalian din tayo eh. At syempre, sayang din yung mga nabibili natin. Kasi 'di ba kapag nag-aantay tayo ng ating flight, may mga tindahan doon sa loob. So, nakakabili tayo na we are not aware na bawal pala yun sa carry-on. So, sayang yun, di ba? At least now, may pwede ka nang gawin bago man lang ito ma-confiscate. Hindi nila i-confiscate agad. They will give you guys a chance kung ano yung gagawin nyo sa item na yun. Which is, para sa akin, pabor yun para sa mga passengers. Para sa iyo, kabayan, ano yung sa tingin mo yung pagbabagong gagawin ng NAIA sa mga darating na panahon? I-comment nyo lang, and I really appreciate your opinions on this matter. So, this is the latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli, kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.